Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC ang Dominant Majority and Minority Party para sa darating na eleksyon 2025. Samantala, siniguro ng COMELEC ang transparency sa nalalapit na botohan. Si Patricia Lopez ng IBC 13 para sa Balitang Pambansa. Inanunsyo na ng Commission on Elections ngayong araw na ang Lakas CMD na pinangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang Dominant Majority Party sa paparating na halalan 2025. Habang ang Nationalista Party naman na pinamumunuan ni dating Senate President Manny Villar ang Dominant Minority Party. Binasi po natin ang pagdetermine sa dominant majority, dominant minority at 10 major parties sa iba't ibang criteria tulad ng kasaysayan o gano'n na sila katagal sa pamumulitika sa Pilipinas. Number 2, gano'n kadami ang kanilang incumbents. Number 3, gano'n kadami ang mga tumatakbo nila sa bawat posisyon, national at saka local. Number 4, gano'n kadami ang women's participation at iba pang criteria na nakalay down sa ating duly published and existing resolution. Bukod sa pribilehiyong makapagtalaga ng poll watcher sa mismong araw ng halalan at bilangan, una ring makakatanggap ng kopya ng election returns ang Dominant Majority at Minority Party pagkasara ng polling precincts bago makapag-transmit ang bawat automated counting machines. Mabibigyan din ang dalawang partido na ito ng access sa canvassing server ng COMELEC. Ang lahat ng yan ay bahagi ng pagtitiyak ng transparency sa pagsasagawa ng halalan. Sa susunod na linggo rin, inaasahang maisagawa na ng kapartner ng COMELEC na international certifier na ProVNV ang trusted build para sa online voting and counting system. Ito na lang kasi ang kulang para sa international certification na kinakailangang makuha ng komisyon bago ang halalan. May mga binago po tayong mga kinakailangang i-include na mga identification cards na pwedeng kilalanin o identification document ng ating mga kababayan abroad. So yung lahat ng yan ay nag-a-adjust kami dahil lang po sa kinakailangan ma-accommodate natin ang mga kababayan natin. Diba ang usapan, wala dapat na madidisenfranchise na kababayan natin dahil wala siyang ID? Oras na matapos yan, ay saka naman ilalagak sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang 3 source codes na gagamitin para sa nalalapit na halalan. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez para sa Balitang Pambansa.